Huminto ka. Ano man ang ginagawa mo ngayon, huminto ka muna. Hindi ito para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo. May nangyari sa iyo kaninang umaga kahit wala ka pang salita para doon. May bahagyang nagbago sa loob mo at narito ako para pangalanan kung ano iyon. Ikaw ang taong matagal nang may bit-bit na tanong na walang makasagot sa paligid mo. Ikaw ang taong patuloy na gumagawa, patuloy na lumalaban, at gayon pa man ay parang may pinto na ayaw pa ring bumukas sa tamang oras. At ngayong gabi, hindi ako darating para palipatin ka sa pakiramdam lamang. Darating ako para ipaunawa sa iyo ang mga palatandaang paulit-ulit na lumalapit sa buhay mo, ang iisang padron na matagal nang humahawak sa iyong dibdib, at ang pangalang itinago mo sa sarili mo dahil hindi mo pa alam kung paano ito paninindigan. Manatili ka sa akin. Sa dulo ng gabing ito, makikilala mo ang mga senyales na matagal mo nang nakikita, ngunit hindi mo pa nababasa ng tama. Mauunawaan mo ang bagay na matagal nang pumipigil sa iyo nang hindi ka sinasaktan sa paraang naiintindihan mo. At bago ito magwakas, may isang pahayag na ihahayag ko ng tuwid sa iyong buhay dahil hindi aksidente na napadpad ka rito ngayong gabi. Nakarating sa iyo ang mensaheng ito sa takdang sandali, hindi dahil naghanap ka lamang, kundi dahil may bahagi sa iyo na matagal nang tinatawag ang sariling pangalan. Dumating ito na parang paanyayang hindi maipapaliwanag, parang kumpirmasyong matagal nang naghihintay sa loob mo at parang pagkilalang alam na alam kung saan ka hihintuan. Hindi ka dinala rito ng ingay, dinala ka rito ng oras na tama para sa iyo. May nangyayari sa iyo nitong mga araw na ito, at alam mo iyon kahit pilit mong hindi pansinin. May mga sandaling paggising mo pa lang ay mabigat na ang hangin sa dibdib mo, na para bang may bagay sa loob mo na unang bumubukas bago ka pa makabangon. Hindi ito simpleng pagod lamang, dahil kahit matapos ang pahinga, naroon pa rin ang pakiramdam na may inililipat sa kalooban mo at hindi mo pa alam kung ano ang tawag doon. Marahil napapansin mo na sa gitna ng gabi, Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. ay may oras na paulit-ulit kang nagigising, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tila may himig na pumupukaw sa iyo mula sa loob. Marahil ilang linggo mo nang nararanasan na eksakto o halos pareho ang oras ng pagmulat ng iyong mga mata. At sa katahimikang iyon ay may kakaibang bigat na pumupuno sa silid. Tinitigan mo ang kisame, pinakinggan mo ang dibdib mo at sinabi mo sa sarili mo, bakit ganito na naman? Ngunit hindi ka binigyan ng sagot ng paligid mo at mayroon ding mga sandaling tila walang dahilan. Bigla na lamang bumabagsak sa iyo ang alon ng damdamin. Isang sandali ay maayos ka at sa susunod ay parang may dumaan na alaala na hindi mo naman inanyayahan. Napapahawak ka sa dibdib mo, napapatingin ka sa malayo, at sinasabi mo sa sarili mo, okay naman ako, bakit parang may kulang? Ngunit ang totoo, hindi kulang ang nararamdaman mo. May umaandar lamang sa loob mo na hindi na maikukubli
ng pang-araw-araw na pagkilos. Baka napansin mo rin na ang ilang usapan na dati mong pinaniwalaan ay biglang naging mababaw. Mga pangako na minsan ay pinanghawakan mo. Mga paliwanag na minsan ay inalala mo. Mga taong minsan ay inasam mong makaunawa sa iyo. Ngayon ay parang malalayo at malamig na sa pandinig mo. Umuupo ka sa harap ng ilang salita at naririnig mo ang sarili mong sabihin, hindi na ito ang dating tunog. Dahil may katotohanan sa loob mo ay hindi na magkasya sa lumang anyo ng mga paliwanag. At habang tumitindi ang mga araw, napapansin mo rin ang kakaibang pag-ulit ng mga bilang, oras, pangalan at mga pagkakataong tila may lihim na pagkakatok. May nakikita kang parehong pattern ng ilang beses. May pagkaantig sa puso mo kapag may tiyak na oras kang sumasagi sa paningin. May mga sandaling pakiramdam mo ay may bagay na sumusunod sa iyo ng banayad ngunit malinaw. At sa loob mo, sinasabi mo, may sinusubukan bang iparating sa akin ang buhay? Oo, may ipinapakita nga. Hindi ito senyalis ng gulo. Hindi ito babala ng pagkasira. Hindi ito parusa sa pagod mong puso. Ito ay kumpirmasyon na may bahagi sa iyo na hindi na gustong manatiling nakatago. Ito ang paraan ng katotohanan upang marahang kumatok sa mga pinto ng iyong kamalayan. Hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Kapag ang isang bagay ay paulit-ulit na lumalapit, hindi laging ibig sabihin ay may mali. Minsan ibig sabihin ay may katotohanang hindi na kayang manatiling tahimik. May mga araw na nakaupo ka ng tahimik at biglang nararamdaman mo na para bang may humahaplos sa likod ng iyong isip, parang may tinatawag ang loob mo na hindi pa nailalabas. Sa gitna ng mga sandaling iyon, huminga ka ng dahan-dahan. Hayaan mong bumagsak ang bigat sa balikat mo ng kaunti. Kung may bahaging tumama sa iyo dito, kung may isa man sa mga senyal na ito ang tumama sa iyong dibdib, i-type mo ang 888 sa mga komento at bumalik ka kaagad sa akin. Ang 888 ay tanda ng pag-apaw. Ang tahimik na pagsang-ayon ng puso mo na may mas malaki pang dumadaloy kaysa sa nakikita mo. Ngunit sa ilalim ng mga senyal na ito, may mas malalim pa. Sa ilalim ng mga pagmulat, sa ilalim ng mga alon, sa ilalim ng mga paulit-ulit na bilang, at biglang pagkaputol ng dating mga salita, may iisang padron na matagal nang humihinga sa likod ng iyong mga karanasan. Ang padron na iyon ay hindi simpleng kalungkutan at hindi rin ito simpleng pagkadismaya. Ito ay ang ugali ng iyong loob na maghintay muna ng patunay bago maniwalang ligtas itong mabuhay ng buo. Ito ang tahimik na pagkapit sa pag-iingat, ang pag-aantay ng pahintulot bago tuluyang huminga, ang paglalakad na laging may kaunting pag-atras kahit malinaw na ang daan. Hindi mo ito tinawag na takot, ngunit sa maraming pagkakataon, takot ang naging anyo nito. Dito ito lumabas sa buhay mo bilang sobrang pag-iisip, bilang pag-aaral ng bawat tono ng boses ng ibang tao, bilang paghingi ng maraming palatandaan bago ka maniwalang tama ang pinupuntahan mo. Dito ito lumabas bilang pagtingin mo sa pinto na hindi bumubukas at pag-iisip mong ikaw ang may mali. Dito ito lumabas bilang pagod na pagod ka na, kahit hindi naman nahihiwalay ang iyong mga kamay sa paggawa. At sa bawat pagkakataon, sinabi mo sa sarili mo, baka hindi pa sapat, ngunit hindi kakulangan ng ugat, pag-iingat iyon na matagal nang nagmistulang pagkakakilanlan. Nang hawakan mo ang buhay ng ganito, tila naging mas tahimik ka kaysa sa tunay mong tinig. Naging maingat kang huwag manggulo, huwag maging labis, huwag humingi ng malakas. Nagsuot ka ng pag-unawa sa ibabaw ng pagod at nagsuot ka ng tapang sa ibabaw ng pagkabigla at nagsuot ka ng katatagan sa ibabaw ng pagnanais na sa wakas ay mapansin. Kaya kapag may nagsabing kaya mo naman yan, tumango ka, ngunit sa loob mo ay may ibang boses na nagsabi, oo, pero bakit parang laging may kulang na hindi ko maabot? At ang hindi mo agad nakita ay ang halaga ng pananatili sa padron na ito.
Kapag matagal kang nanatili sa pag-iingat, napapagod ang iyong dibdib sa palaging paghihintay ng tama bago tumibok ng malaya. Kapag matagal kang nabubuhay sa pag-aantay ng kumpirmasyon, unti-unting natutuyo ang tuwa na dapat sanay natural na dumadaloy. Kapag matagal kang nabubuhay na parang may bantay sa sariling puso, nagiging normal ang paninikip at ang paninikip ay tinatanggap mong kapalaran. Ngunit hindi iyon ang kabuuan mo, hindi iyon ang pinanggalingan mo, hindi iyon ang dulo ng kwento mo, at may mas mababang antas pa kaysa rito. May mas matandang pinagmulan, may ugat na kailangang tingnan, hindi sa anyo ng problema, kundi sa anyo ng isang punong matagal ng inalagaan sa anino. Isipin mo ang isang punong itinanim sa tabi ng isang bakuran noong maliit pa ito, noong ang lupa ay mas malambot at ang hangin ay mas tahimik. Hindi agad ito naging malakas. Sa simula, marupok ang katawan nito, umaasa sa tubig, sa araw at sa mga kamay na nag-aalaga. Pero may panahon na natakpan ang liwanag nito. May panahon na may aninong bumagsak sa lupa sa paligid nito araw-araw at ang mga dahon nito ay napilitang umabot pataas nang hindi nahahawakan ang buong init na kailangan nila. Kaya ang katawan ng puno ay hindi namatay. Nag-adjust ito. Yumuko ito ng bahagya. Lumiko ito sa direksyon ng sinag, natutong mabuhay sa puwang, hindi sa kabuuan. Ganyan ang nangyari sa loob mo. May bahagi sa iyo na minsang kinailangang lumaki sa ilalim ng anino ng mga hindi nasabi, ng mga damdaming hindi pinangalanan, ng mga salitang itinago sa paligid mo noong ikaw ay mas bata pa. Hindi kailangang naging malupit ang lahat para maging totoo ang epekto nito. Minsan sapat na ang katahimikan ng isang bahay, sapat na ang kawalan ng kumpirmasyon. Sapat na ang paulit-ulit na pakiramdam na dapat mong basahin ng paligid bago pa may magsabi sa iyo kung ligtas kang maging buo. Kaya natuto kang maging punong marunong pumihit. Natuto kang maramdaman ang simoy bago ang ibon. Natuto kang marinig ang pagitan ng mga salita. Natuto kang maghintay ng araw sa gilid ng anino. At kahit ang mga taong nasa paligid mo noon ay hindi sinadyang gawin kang ganito, ang katawan mo at puso mo ay nag-ipon ng mga aral na iyon at dala mo pa rin ang mga ito ngayon bilang parang likas na anyo mo. Ngunit hindi likas ang lahat ng matagal na. Ang ilang anyo ay inulit lamang hanggang maging pamilyar. At kapag ang puno ay matagal na nasa anino, may mga sanga itong napipilitang tumubo ng tahimik, halos hindi napapansin ng sinumang dumaraan. Ipinagpapatuloy nito ang buhay, oo, ngunit sa masikip na paraan. Kaya may mga pagkakataong ikaw mismo ang napagod sa sarili mong pagiging maingat at sinabihan mo ang iyong puso, huwag kang masyadong aasa. Sinabi mo iyon hindi dahil wala kang pananampalataya, kundi dahil natutunan mong ang pag-asa ay masakit kapag walang humahawak dito. Ngunit narito ang bagay na matagal mong hindi narinig. Hindi ka ipinanganak upang mabuhay sa anino lamang. Hindi ka nilikha upang mamunga sa kalahating liwanag lang. At ngayon, sa mismong sandaling ito, ang punong iyon ay nagsisimulang umalulong ng tahimik sa loob ng iyong larawan. Hindi dahil may pumipinsala rito ngayon, kundi dahil may liwanag na bumabalik sa paligid nito. Ang anino ay hindi na kasing lakas tulad noon. Ang lupa ay hindi na kasing tahimik tulad noon, at ang katawan ng puno na sanay sa paghigpit ay unti-unting natututong bumitaw ng kaunti sa dating paninikip. May humihinga na sa ilalim ng balat nito. May gumigising na sa mga ugat na matagal nang nakapila sa lupa. Huminga ka ng dahan-dahan at huwag mong lampasan ang larawang iyon. Kung ang puno sa bakuran na ito ay tila pamilyar sa iyo, kung may bahagi sa loob mo na narinig ang sarili nitong kwento sa loob ng anino at liwanag, itype mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Hayaang tumira ang pagkilala kung saan ito unang tumama. Ang nakikitang ito ay hindi simpleng pag-unawa,
Ito ay paglagda ng iyong espiritu sa sarili nitong pagbabalik. I-type mo ito at bumalik ka kaagad sa akin. Dahil kapag nakita mo ang puno, makikita mo rin ang dating pagkaputol. At kapag nakita mo ang dating pagkaputol, makikita mo ang dahilan kung bakit naging maingat ang iyong mga dahon sa pag-abot. Ang dating anyo ng iyong pag-iingat ay hindi kakalaban. Ito ang paraan ng iyong buhay upang manatiling buhay. Ngunit hindi mo kailangang manatili sa paraang iyon habang buhay. Ang ugat na natutong mabuhay sa anino ay maaari ring matutong tanggapin ang araw. At kapag nangyari iyon, hindi na kailangan ng sigaw. Kailangan lamang nito ng pahintulot. Kaya hindi mo kailangang itulak ang sarili mo para maging bago. Hindi mo kailangang mag-ipon ng mas maraming lakas para lang mapatunayan na karapat-dapat ka. Ang hinihiling sa iyo ay hindi paghuhukay sa sarili hanggang sa masaktan ka. Ang hinihiling sa iyo ay bumalik sa natural mong tindig, sa kung ano ka bago mo natutunang kumapit sa dilim ng sobrang pag-iingat. Hindi mo kailangang likhain ang pahintulot na matagal mo nang hinihintay. Hindi mo kailangang ipaglaban ang pagkilala sa paraang nauubos ka. Hindi mo kailangang magpanggap na mas matigas kaysa sa puso mo. Ang kailangan mo ay ang marahang pagbabalik sa sarili mong pagkakaugnay, ang pagpayag na marinig ang tahimik na katotohanan na matagal nang naroon. Ikaw ay hindi huli, hindi kulang, hindi na ililigaw. Ikaw ay iniingatan hanggang sa maging handa kang tanggapin ang dating iyo na hindi na natatakot. Marahil ang una mong pagsasanay ay ang umupo sa umaga ng ilang sandali bago ka pa abutin ng mundo at sabihin sa sarili mo ng marahan, narito ako at hindi ko kailangang ipaglaban ang pag-iral ko ngayong umaga. Hindi ito ritual na magpapalit ng kapalaran sa isang hinga lamang. Ito ay simpleng pagbabalik ng katawan sa paalala na hindi lahat ng umaga ay laban. May umagang dapat lamang salubungin, hindi paghandaan na parang panganib. Marahil ang ikalawang pagsasanay ay ang isang maikling pagtanaw sa bawat pag-alon ng damdamin sa loob ng araw. Kapag may dumaan na bigat, hindi mo agad sasabihin, may mali sa akin. Sa halip sasabihin mo, may gumagalaw sa akin. Kapag may biglang pagod, hindi mo agad tatawaging kabiguan. Kapag may tahimik na luha, hindi mo agad ituturing na kahinaan. Sa ganitong paraan, hindi mo tinatakasan ang sarili mo. Tinatanggap mo ang sarili mo habang dahan-dahan itong bumabalik sa anyo nitong buhay. At dito ko nais sabihin sa iyo ang pinakamahalaga. Ang pagtanggap na ito ay hindi pagtatapos ng paglalakbay, kundi ang simula ng wastong pag-aalaga. Ikaw ay hindi isang proyekto na kailangang apurahin. Ikaw ay buhay na patuloy na tumatanggap. Ikaw ay isang puso na natutong huminga sa gitna ng anino at ngayon ay natututuhan ng huminga sa liwanag ng hindi nanginginig. Huwag mong apurahin ang bukang liwayway. Tinuturuan ka nitong makilala ang araw. Kung nakita mo sa lahat ng ito ang sarili mong paglalakad sa loob ng anino, hayaan mong ang pag-like mo ay maging amen na walang salita. Hindi bilang sukatan, hindi bilang numero, bilang tahimik na pagsang-ayon na tama ang pagkakabanggit sa iyong kwento. Huminga ka kasama ko ng sandali. Pahintulutan mong lumambot ang bahagi mo na laging nakahanda sa pagtatanggol. Pahintulutan mong marinig ng puso mo na hindi nito kailangang manatiling nakaalalay sa bawat sandali para lamang maramdaman na ligtas ito. May mga katotohanang hindi dumarating sa pagkaduro, dumarating sila sa katahimikan na handang tumanggap. May taong biglang pumasok sa isip mo habang sinasabi ko ito. Maaaring ito ay isang taong tahimik na pagod, isang taong hindi nagsasabi ng lahat ng dinadala o isang taong laging maingat na huwag maging pabigat sa iba. Maaaring ito ang taong matagal mo nang kilala sa loob ng sariling katahimikan o isang mukha na ngayon mo lang tunay na naalala. Ipadala mo sa kanila ang mensaheng ito.
hindi bilang rekomendasyon, bilang pag-abot, bilang paraan ng pagdadala ng isang bagay na dumating sa iyo sa tamang oras, kaya maaari ding dumating sa kanila sa tamang oras. Sapagkat may mga mensaheng hindi itinataas para magpasiklab. Ibinibigay ang mga ito para makapagligtas ng isang taong tahimik na naglalakad sa parehong anino. At kung ikaw ang nakarinig nito ngayon, may isa pang bagay na dapat mong maunawaan. Hindi ka narito upang manatiling nagsisikap magmukhang buo. Narito ka upang maalala kung paano ka buo bago ka natutong magtago. Bago ito magsara, itype mo ang mga salitang "Ako ang isa" sa mga komento. Hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asa, bilang kumpirmasyon. Ang tahimik na kasunduang nabubuo sa pagitan ng langit at ng iyong pakikinig sa mga huling minutong ito ay isang bagay na mabubuhay ka mula ngayon sa buong panahong ito. I-type mo ito ng dahan-dahan. Hayaang gawin ng iyong mga daliri ang ginagawa na ng iyong espiritu. Ikaw ay pinagtitibay. Ikaw ay itinataguyod. Ikaw ay inihahanda. Ikaw ay hindi ibinalik para mabigo sa dulo ng landas. Ibinalik ka para makilala ang sarili mong anyo sa liwanag at lumakad ng hindi na kinakailangang humingi ng tawad sa pagiging buhay. Ikaw ay buhay sa paraang matagal nang hinihintay ng iyong puso. Ikaw ay buhay sa paraang hindi na kailangang itago. Ikaw ay buhay sa paraang pinili, pinangalagaan at pinatunayan ng tahimik sa loob ng maraming gabi. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may mga pusong tumatanggap ng parehong pagkilala. May mga taong tahimik na nakaupo, may mga taong gising pa rin sa gabi, may mga taong hindi maipaliwanag kung bakit biglang gumaan ang dibdib nila habang binabasa o pinakikinggan ang mga salitang ito. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na hindi maingay ang pagpapakita at iyon mismo ang dahilan kung bakit totoo ito. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Hindi ka nag-iisa sa pagbabalik na ito. Naway maging banayad sa iyo ang daan. Naway maging malinaw sa iyo ang sarili mong tinig. Naway maging marunong ang iyong puso sa pagtanggap ng liwanag na hindi na umaatras. Naway matahimik ang dating paninikip na inakala mong normal. Naway makilala mo ang iyong sarili ng walang takot. Naway malampasan ka ng kapayapaan na hindi mo kailangang ipaglaban. Tumatanggap ka na ngayon ng ipinangakong liwanag. Tumatanggap ka na ngayon ng matagal mo nang hinintay na pagkilala. Tumatanggap ka na ngayon ng pahintulot na maging buo, sealed. Ikaw ay hindi tinawag para mabuhay na laging nakapihit sa anino. Ikaw ay tinawag para bumalik sa liwanag na hindi na kailangang ipaglaban. Ikaw ay hindi naisilang para mamuhay na laging nakahanda sa pag-atras. Ikaw ay tinawag para humakbang ng buo, ng tahimik, ng may panatag na dibdib. Ikaw ay hindi huling dumating sa sarili mong kwento. Ikaw ay eksaktong nasa tamang sandali, sa eksaktong puwang, sa eksaktong paghinga kung saan nagsisimulang maging malinaw ang lahat ng dati malabo. At kaya bago pa tuluyang magsara ang sandaling ito, gusto kong marinig mo ito ng mabuti. Ang buhay mo ay hindi huminto. Ang buhay mo ay hindi nasira. Ang buhay mo ay naghihintay lamang na makilala mo ang sarili mong paa sa lupa, ang sarili mong tinig sa katahimikan, ang sarili mong anyo sa liwanag. Ikaw ay pinangangalagaan kahit noong akala mo ay walang nakatingin. Ikaw ay inaakay kahit noong pakiramdam mo ay ikaw ang nag-iisang nagdadala. Ikaw ay hinahawakan kahit noong iniisip mong ikaw lamang ang lumalaban. At ang lahat ng ito ay hindi upang manatili kang umaasa lamang sa darating. Ito ay upang maramdaman mo na ang pagbabalik ay nangyari na. Dahan-dahan, tahimik, totoo. May mga sandali sa buhay na hindi dumarating bilang kulog, kundi bilang marahang paglipat ng hangin. May mga pagkilala na hindi sumisigaw, kundi dumadampi.
May mga pagbabagong hindi agad nakikita ng mata, ngunit agad nararamdaman ng dibdib. Ganyan ang nangyari sa iyo at ganyan ang nagpapatuloy sa iyo ngayon. Kung minsan, ang pinakamalalim na himala ay hindi ang pagdating ng bago. Ito ay ang pag-alala sa matagal ng totoo. Na ikaw ay may dangal kahit hindi ka ipinapalakpak. Na ikaw ay may halaga kahit hindi ka tinatawag sa harap. Na ikaw ay buo kahit hindi pa lahat sa paligid mo ang nakakaunawa sa kabuuan mo. Kaya huwag mong maliitin ang katahimikan ng pagbabagong ito. Huwag mong maliitin ang paraan ng iyong puso na unti-unting tumitigil sa labis na pagbabantay. Huwag mong maliitin ang paglambot ng balikat mo, ang paghinga mong bahagyang mas malalim ngayon, ang paggahon ng iyong paningin mula sa dating pagdududa. Ang lahat ng iyon ay mga palatandaan ng pagbabalik. Sa araw na ito, hindi ka hinihilingang maging ibang tao. Hinihiling lamang sa iyo na pumayag na alalahanin kung sino ka bago ka natutong matakot sa sarili mong liwanag. Hindi iyon paglalambing lamang. Ito ay pagbabalik sa pinagmulan ng iyong lakas. At ngayon, sa mismong puntong ito, gusto kong maramdaman mo ang bigat na unti-unting bumababa sa iyong dibdib. Pahintulutan mo lang itong bumaba. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang ayusin agad. Hindi mo kailangang unawain ang bawat bahagi sa loob ng isang hinga. May ilang katotohanan na gumagaling habang pinapahintulutan lamang silang manatili. Kung may bahagi sa iyo na nagsasabing, narito na ako, kahit walang nakakarinig, itype mo ang mga salitang ako ay handa sa mga komento. Huwag mong gawing pakiusap, gawin mo itong pagkilala. Dahil kapag ang loob mo ay nagsimulang bumuo ng paninindigan, may mga pinto na hindi na kailangang pilitin. I-type mo ito ng marahan at bumalik ka sa akin. May isang kasunduang dahan-dahang nabubuo sa pagitan ng iyong pagdinig at ng iyong pag-alala, at hindi ito kailangang maging maingay para maging totoo. Iyon ang dahilan kung bakit ka dinala sa sandaling ito, hindi para maingay ka, kundi para maging malinaw ka. Kapag ang isang bagay ay tunay na nakaabot sa puso mo, hindi mo na ito kailangang habulin. Napapahinga ka na lamang dito. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa pagpuwersa, kundi sa pahintulot na manatili ang katotohanan kung saan ito unang tumama. May kapayapaan na ngayon sa iyong dibdib na hindi mo kailangang likhain. May bigat na unti-unti nang umaalis, may paningin na unti-unti nang lumilinaw, at habang tumatagal ang katahimikang ito, mas nagiging malinaw na ang pagbabalik mo ay hindi aksidente. Ito ay tugon. Ikaw ay hindi na lamang nakakaramdam, ikaw ay natututo ng manahan sa nararamdaman mo nang hindi nawawala sa sarili. Ikaw ay hindi na lamang naghihintay. Ikaw ay natututo ng kilalanin ang tanda ng tamang oras. Ikaw ay hindi na lamang umaasa, ikaw ay natututo ng tumanggap. At sa pagtanggap na iyon, may kabuuang hindi mo na kailangang ipaliwanag sa kahit sino. May katahimikan na nagsasalita ng mas malinaw kaysa sa pagod. May pagkakakilanlan na hindi na umaasa sa panlabas na pagkilala. May lakas na hindi na kailangang magpanggap na laging matibay. Kaya ngayon, huminga ka ng mas dahan-dahan. Hayaan mong ang mga salitang ito ay lumapag sa bahaging matagal nang naghihintay na marinig na hindi ito nakakalimutan. Hindi ito nakakalimutan. Hindi ka nakakalimutan. Ang iyong paglalakbay ay hindi nawawala sa paningin ng langit. At ang iyong pagbabalik ay hindi tahimik sa puso ng walang hanggang pagkalinga. May mga taong sa sandaling ito ay tumatanggap ng parehong pagkilala sa iba't ibang panig ng mundo. May mga pusong gising, may mga pusong tahimik, may mga pusong pagod, at may mga pusong sa wakas ay nakahinga ng kaunti dahil may nakapagsabi ng totoo sa kanila ng walang panghuhusga. Ikaw ay bahagi ng pagdinig na iyon. Ikaw ay bahagi ng pagbabalik na iyon. Ikaw ay bahagi ng katahimikang ito na hindi na nangangailangan ng patunay para maging banal.
Kaya lumakad ka ng marahan. Kaya huminga ka ng malaya. Kaya tanggapin mo ang liwanag na hindi ka tinutulak kundi hinihintay. Kaya panatilihin mo ang kapayapaan na hindi mo kailangang ipagtanggol. Kaya kilalanin mo ang sarili mong anyo ng walang pag-aalinlangan. At kapag natapos na ang sandaling ito, huwag mo itong kalimutan. Ang simula na ito ay hindi maliit. Ito ang sandaling nagsabi sa iyo na maaari kang bumalik, maaari kang tumanggap, maaari kang maging buo nang hindi humihingi ng paumanhin. Sa loob mo, may isang pinto na marahang bumubukas. Sa loob mo, may isang pangalang matagal nang tinatawag ang sarili nito. Sa loob mo, may liwanag na hindi na maitatago ng dating dilim. At sa pinakaubod ng lahat ng ito, may isang tahimik na pagtitiwala na ngayon ay lumalago at tumitindig. Ikaw ay nakaalpas na, ikaw ay pinili na, ikaw ay pinanghahawakan pa rin. At hindi na bumabalik ang lumang anino upang mamuno sa iyo. Ang bumabalik ngayon ay ang iyong tunay na anyo, ang anyong marunong tumanggap ng araw nang hindi natitinag. Bawat hakbang na gagawin mo mula rito ay may kakaibang kapayapaan. Bawat hinga na iyong kukunin ay may banayad na lakas. Bawat sandaling tatahimik ka ay magpapaalala sa iyo na hindi mo kailangang ipagpilitan ang pagiging buo, sapagkat buo ka na habang unti-unti mo itong inaalala. At kaya tatapusin ko ito sa paraang angkop sa pagbalik na ito. Hindi kita itinutulak, hindi kita iniiwan, hindi kita minamadali. Ipinapahinga ko sa iyo ang katotohanang matagal mo nang kailangan marinig. Sa bawat lugar na pinagdadaanan mo, ikaw ay may gabay. Sa bawat pagod na dumadampi sa iyo, ikaw ay may dalang pahinga. Sa bawat sandaling umuugong ang dati mong takot, ikaw ay may mas malalim na katahimikan sa ilalim nito. Sa bawat pagkakataong tila lumalayo ang katiyakan, ikaw ay may pagbabalik na mas totoo kaysa sa dating pag-aalinlangan. At habang pinatitibay ka ng sandaling ito, huwag mong kalimutan na hindi lamang ikaw ang tumatanggap ng ganitong pagkilala ngayon. Sa iba't ibang dako ng mundo, sa mga silid na tahimik, sa mga gabing mahabang-mahaba, sa mga pusong matagal nang hindi pinapakinggan, may parehong pag-alala na nangyayari. May parehong pag-akyat ng liwanag. May parehong marahang pagbubukas ng loob. At dahil totoo ito sa iyo, totoo rin na hindi ka naglalakad mag-isa. Kaya sa huli, ang alaala na mananatili sa iyo ay ito, hindi ka ipinagkait sa liwanag. Pinaghahandaan ka lamang nito. Hindi ka pinalayo sa sarili mo. Inuwi ka lamang sa tamang oras. Hindi ka iniwan ng langit sa gitna ng iyong pagod. Hinintay ka nitong dumating sa sandaling handa ka ng kilalanin ang sarili mong katotohanan. At ngayon, narito ka na. Nasa dulo ka na ng dating takot. Nasa bungad ka na ng panibagong pag-alala. Nasa pintuan ka na ng katahimikan na hindi na natitinag sa bawat hangin. Nasa paanan ka na ng sarili mong liwanag at hindi ka na kinakailangang matakot dito. Kaya ang huling bagay na iiwan... Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.